I'm here today at Canada's longest pier dito sa White Rock, BC. Bale, ito yung isa sa pinaka longest pier na madaming pumapasyal na mga iba't ibang lahi. Maganda dito, pasyalan nyo to. Malapit lang to dito sa Surrey at sa Delta. This October, ito yung pinakang ika 2 years ko dito sa Canada. Dumating ako is October din, 2021. Kaya parang celebration ko na rin na masyal ako dito. Kahit mag-isa, okay lang. Minsan di naman natin kailangan ng kasama para sumaya eh. Red, green. Hi. Hi. So this took us a while. So I'm just enjoying the view here in White Rock. Bale, first time ko naman kasi nakarating dito. Matagal ko nang pinaplano makarating dito. Yun nga lang, walang makasama. May mga kasama kasi ako sa work pero magkakaiba yung day off namin. Yun, to ha? 这个这个 我钓的第一条。 May mga namimingwit din dito ng isda. Tsaka ano, yung mga iba nagpi-picture taking lang. Maganda din pasyalan tong White Rock, BC dito sa ito longest pier na to. Maraming mga nagja-jogging at may mga naglalakad kasama yung mga pets nila. At dun sa parting seaside, may mga upuan din na masarap pumasyal. May mga iba't ibang lahi dito pero mostly mga Asian yung mga nakikita ko dito. Matagal ko na rin planong pumunta dito but the problem is wala akong masyadong nakakasama kasi nga magkakaiba yung day off namin. And then hindi na rin kasi ako sanay ng yung mga barkadahan kasi yung mga unang karanasan ko nga dito nung dumating ako dito dati. In 2 years marami na rin akong mga naranasan dito na medyo mga struggle. Akala nyo lang puro saya kasi madalas nakikita nyo sa mga videos ko parang lagi akong happy lang. But the truth is yung unang taon ko talaga dito umiiyak ako. Akala nyo lang talaga puro happiness, puro saya kasi yun yung madalas na nakikita natin sa mga napunta dito sa Canada. Pero the truth is yung mga nakakasama ko dito madalas yung mga nakakausap ko, mga nagsishare ng experience nila, yung mga dumarating dito, mga nagme-message, mga nakaka-relate do sa vlog natin, kadalasan talagang hindi lang pala ako nag-iisa. Akala ko ako lang yung nakaranas nun kasi gaya nga ng sabi ko, total na pag-alala lang naman ako dito, gusto ko lang i-share sa inyo na nung dumating ako talaga dito sobrang saya ko kasi nasa Canada na ako sabi ko that time. And then hindi ko iniisip na yung expectation ko pala ay malayo do sa realidad na katulad ng ibang karamihan na dumarating dito malayo pala dahil talagang yung mga nakikita natin na mga nakita nating snow, yung kaibigan natin, kakilala natin na nakarating dito, may bahay na kagad, may sasakyan na kagad, mga ganon. At that time kasi wala tayong idea Wala tayong idea. Madalas pag nakikita natin, parang umiilaw yung mata natin pag nakikita natin yung flag ng Canada Pero nung nakapunta na ako dito, doon ko nalaman yung realidad na madali lang pala talagang makakuha ng mga sasakyan dito, madaling makautang ng cellphone, lahat halos madali. Kasi unang pagtungtong mo pa lang dito, may mag-o-offer na kagad sa'yo ng cellphone. Paglabas pa lang ng working permit mo, pwede ka na makakuha kagad ng cellphone. Then kadalasan yung mga nag-share sa akin ng mga, especially yung mga kagaling Taiwan na dumating dito, na mga kasabayan natin, at the same time yung iba, mga kababayan natin na syempre na inspired do sa mga vlog natin. Sinasabi nila, Sir Ferds, maraming salamat, nakaka-relate ako do sa sa mga vlog mo kasi talagang reality. Ganon din ako nung dumating ako ng Canada. Iniisip ko na talagang pagdating ko diyan, madaling kumita, hindi pala. Kasi talagang per oras yung labanan per oras yung talagang binabayaran sa iyo. Talagang susulitin nila na yung oras mo ay talagang bayad. Talagang kumikilos ka. So marami akong kaibigan dito kakilala na mga from Taiwan na dumating dito. Talagang mga ilang months pa lang. Actually, itong week na to, ang daming mga nakausap ko, mga tumatawag na nagpapahanap, gustong lumipat. Kasi yun nagiging problema sa atin. Yung iba, ang dami ko din nababasa sa comment na mga ganito. Sabi nga nung iba, na Sir Ferds, makarating lang ako ng Canada kahit na anong trabaho. Sir, kahit na anong trabaho papatusin ko. Sir, pwede nyo ba ako ipasok? Ganito, ganyan. Lahat gagawin daw nila makapasok lang ng Canada. Ganon din ako dati Sabi ko dati, kahit na anong trabaho papasukin ko makarating ng Canada. Mali palang sabihin na gano'n na kahit na anong trabaho makapasok ka lang ng Canada. Well, madali lang sabihin na kahit na anong trabaho mahalaga makapasok ka lang ng Canada. Pero ang totoo, pag nandito ka na at hindi mo kinaya yung trabaho or nanibago ka doon sa trabaho, kagaya na lang ng iba nating kababayan at kagaya ng ibang naranasan ko na nasa field kami, sobrang kapal ng snow,
na umuulan ng snow talagang walang tigil yung pagpatak ng snow, and then tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin, madaling araw siya. And then may mga ma-encounter ka pa na yung mga pinupuntahan namin na mga farm, parang walang pakialam yung may-ari. Ang mangyayari, nanguhuli kami ng manok, yung mga gamit namin nasa labas, and then naulan ng yelo. Alam mo yung parang, kasi nagdadala lang kami that time, nagdadala lang kami ng mga upuan, mga foldable chair. So ang kapal ng snow, manghuhuli kami sa loob ng mga manok, sa loob ng mga barn, and then after that, pagkatapos magbe-break time kami 30 minutes, kailangan uli namin lumabas para mag-break. Uupo kami doon sa foldable chair namin na umuulan pa rin ng snow, kinakaligkig ka na sa sobrang lamig. Pagkatapos ng trabahong yon, sandamakmak din yung lalaban mo. Talagang sobrang dami talaga ng mga bagay na talagang alam ko sa dami na din naman na naging trabaho ko sa Pilipinas. Hindi na naman ito parang ika nga hindi na naman ito yung pinakamahirap. Kaya lang talaga hindi ko in-expect na kahit gaano kadami yung pinagdaanan ko, mabibigla pa rin pala ako pagdating ko dito. Kasi sa ngayon, ang dami talaga na nagme-message sa akin na mga hindi nakarelate dun sa trabahong dinatna nila. Alam ko na, ayoko na lang banggitin, pero sa totoo lang, hindi kasi yun yung trabaho nila nung dumating sila dito. Kumbaga, grinab lang nila yung trabaho, kahit ang totoo, hindi yun yung experience nila nung nakarating sila dito. So, nag-start tong vlog kong to nung time na quarantine ako sa hotel dito sa Richmond. That time nung dumating kasi ako dito, that was October then 2021. So naboring ako sa dami ng mga nagtatanong, i-share ko sa kanila yung experience ko. So sabi ko kung sasagutin ko lahat ito isa-isa, ba't di ko na lang gawa ng video. And at the same time, mahilig din kasi akong mag-save ng mga memories ng mga lugar na pinupuntahan ko, kagaya nito na sabi ko someday may babalikan ako sa YouTube, natitingnan ko na lang na nakarating ako dito, nakarating ako dyan. Pero hindi ko talaga hindi ko in-expect na ganito, na dadami yung subscriber natin ng ganito, na yung mga dating pinalo ko pagdating ko dito sa Canada, talagang nalagpasan ko pa. Kaya si Inags, si Idol Inags, idol ko talaga yan. Nasa Taiwan pa lang ako, pinapanood ko na yan. Hindi ko in-expect na nalagpasan ko pa yung subscriber. Pero suportahan nyo si Idol Inags. Talagang solid yan. Talagang magaganda yung mga content niya, more on reality sa buhay dito sa Canada, mga nangyayari dito. Yes, Atoy Sulit. Magaganda din yung mga content nila, kaya nga lang ang problema, walang sumusuporta. Kaya sabi ko nga, pag halimbawa nag-meet kami, pwede kaming mag-collab para kahit papano mai-share namin sa inyo yung mga experiences namin. Pag nagpunta kayo dito sa Canada, at least may idea na kayo. Marami ako natutunan, yung mga pinagdaanan ko na sa loob ng unang isang taon, nalalagpasan ko talaga, na para sa iba, mahina ako, para sa iba, katawa-tawa, pero para sa akin kasi, tayo naman yung gumagawa ng kapalaran natin Bakit mo gugustuhin dun sa isang bagay na alam mong nahihirapan ka kung may option naman para makakuha ka ng bagay na giginhawa ka? So kaya mas pinili ko na alisan at iwanan yung una kong trabaho at maghanap ako kung saan ako feeling ko na mas magiging maalwan at maginhawa yung buhay ko. Kasi ganoon lang naman Bakit ka magtatrabaho sa isang trabaho na everyday kang umaangal, everyday kang dumadaing? Di ba ang hirap naman nung parang pumapasok ka sa trabaho and then parang everyday ka dumadaing, nagrereklamo ka. So kung may option, lumipat ka na. Kasi yun talaga yung dinanas ko nung una. Kaya nga sabi ko, nung nakuha ko na tong bago kong trabaho talaga, na kahit paano nag-i-enjoy naman tayo, na kahit paano mas nakakaipon naman tayo. Kasi marami din nagtatanong, ano ba yung mga reason bakit ako una umalis doon? Ayoko na po kasing balikan, pero pinag-iisipan ko po kung i-discuss ko po ito sa mga susunod kong vlog. Kaya sana ayoko kasi pong ayoko pong may mga bagay na mau-open pa regarding dun sa pass. Kaya kanina habang nagdadrive ako papunta ako rito, sabi ko na lang ang bilis pala ng panahon, 2 taon na pala ako dito. Parang kailan lang nasa Taiwan ako, and then iniisip ko na makarating ako dito. Sabi ko marami, sobrang dami na nagbago. May mga taong dumating, may mga taong nawala. Kaya nga sabi ko, siguro ginusto na rin ni Lord na ganon, kasi hindi natin makukuha yung mga bagay na gusto natin kapag talagang sobra-sobra na yung blessing na nasa sa atin. Kaya minsan siguro may mga tao siyang inaalis sa atin kasi may ilalagay siya na blessing na hindi na magkasya. So ganon na lang yung mga bagay na iniisip ko. Kasi minsan talaga sabi ko, kapag may mga bagay akong hinihingi na hindi niya talaga ibinibigay, siguro may reason.
For example, itong application ko ng PR ngayon, bago ako nakapunta dito, alam niyo naman yung mga pinagdaanan ko kung matagal na kayo nakasubscribe dito sa mga videos ko, yung unang videos ko. So ngayon nga, yung application ko ng PR, hindi pa umubra kasi nga kailangan may upgrade ako ng education, which is okay lang kasi ang mahalaga nakapasok na ako dito. Hindi naman tayo nagmamadali kasi unang-una yung iba ang pinoproblema yung makapasok dito. Ako pa ba yung problema, nakapasok na nga ako dito. So ngayon, ina-upgrade ko ngayon yung education ko para kahit paano ma-qualified tayo makapag-apply ng PR. Hopefully itong buong taong to matapos ko tong tinitake kong course sa ETAP at planong doon sa mga may planong nagtatanong, gagawin ko po yan sa mga susunod na araw na yung mga ganun din ang problema, yung kailangan din nila mag-upgrade ng education para ma-qualified sila sa PR. Kasi nung una po yung mga dumarating dito, hindi naman talaga hindi naman ganun kahigpit. May mga nakausap ako diyan, wala daw silang selfie, wala daw silang IELTS, wala daw silang mga wala daw, basta nagpasa lang sila, okay na PR na sila. Iba na po kasi ngayon. Nag-iiba na yung mga qualification at mga requirements. Well, ako naman po naniniwala na kung ang isang bagay ay para sa'yo, kahit na medyo matagalan, talagang ibibigay yan kung para sa'yo. Kasi ako naman po naniniwala na ang buhay ay hindi karera, hindi porket nauna sila, nauna huli ka, ay hindi ka na makakarating doon sa pupuntahan mo. Meron po talaga kasi nga, iba-iba po kasi tayo ng karanasan at pinagdaanan sa buhay. So talagang ganon, may mga bagay talaga na kagaya nito, pinag-upgrade ako ng education. Then lately I realized na para din naman po pala talaga sa akin yun. Aaminin ko, medyo nalungkot ako nung sinabi sa akin ni Sir Kel kasi naipasa ko na ibang documents ko eh. Then sinabi niya sa akin na hindi ka pa sa ngayon pwedeng makapag-apply ng 4PR kasi nga kailangan mong ganito ganan. Parang medyo nalungkot ako. Talagang medyo lumilipad yung isip ko ng mga ilang araw, ilang linggo, mga siguro isang buwan siguro kung ganon. Medyo tinamad na rin akong gumawa ng content ng mga nakaraan. And then lately, na-realize ko talaga na talagang marunong talaga si God. Kasi sabi ko, kung ibinigay niya sa akin itong PR na to kagad at nakapag-apply kagad ako, nakapagpasa ako ng application, sabihin na natin nakuha mo kagad yung PR. Siguro hindi ko na gugustuhin mag-aral pa, hindi ko na gugustuhin i-upgrade yung education ko. Which is, minsan kinakausap ko siya, sabi ko nga sa kanya, marunong ka talaga Lord kasi lagi mong itinuturo sa akin yung bagay na hinihiling ko, hindi mo binibigay kasi may mas maganda ka pang ibibigay pala sa akin. Which is, ito nga yung, sabi ko, pag nakuha ko to, bachelor's degree. Kasi yun po yung equivalency niya dito eh. Pag ipina-assess mo sa West. So may magkakaroon ka na ng bachelor's degree and then pwede mo pa din siyang i-diretso sa masteral. Kaya nga sabi ko sa mga susunod na panahon, kung sakaling hindi man talaga ito yung kapalaran ko, ang mag-stay talaga forever dito, at least uuwi naman ako kahit papano na nakapagtapos na ako ng pag-aaral. So in my 2 years of stay here, talagang masasabi kong napakarami kong natutunan. May mga good things, bad experience and good experience. At sabi ko nga talaga, kahit pala talaga nasang bansa ka pa, kasi yung iba na dito na sa Canada pero until now talaga wala pa ring naiipon. Yung iba na dito na sa Canada pero until now paycheck to paycheck pa rin. Kaya na-realize ko, sabi ko, hindi pala yung bansang pinuntahan mo yung magpapaangat sa'yo. Kung hindi ikaw mismo yung kahit nasang bansa ka pa. Kasi meron naman dyan, yung iba nasa Saudi, yung iba nasa Taiwan. Ang gagawin nila, talagang masinop sila, mag-iipon sila, delayed gratification as always. Mag-iipon sila, and then magpo-for-good na sila sa Pilipinas, magbi-business sila. Unlike nung ibang OFW na pumupunta ng abroad, magtatrabaho, mag-iipon, and then uubusin lang ng pagpupunta ng Pilipinas, pagbalik nila, magbabakasyon, tapos uubusin lang nila yung pera nila, and then iiyak na naman pag ihahatid na naman sila ng kamag-anak nila kasi ilang taon na naman nila hindi makakasama. So paulit-ulit lang yung nangyayari. Kaya sabi ko, kahit nasang bansa ka pa, kung paano ka mag-isip na kung paano ka aangat, kasi yung iba talaga pag sinabi pag sa Canada lang, hindi lang naman po Canada yung yung ikaka-asenso natin, at hindi lang yung Canada yung babago ng buhay natin, tayo po mismo yung babago ng buhay natin. Kung tatanungin niyo naman po ako, ba't nasa Canada ka? Kasi po wala talaga akong swerte sa Pilipinas. Ilang beses na po ako, lagi po ako nagtatrabaho, halos lahat pinasok ko na. Nagkonduktor ako ng bus, nagtrabaho ako sa SM, nagjanitor, kung ano-ano na po lahat pinasok ko. Talagang yung sahod ko hindi sumasapat. So alam ko marami sa kababayan natin yung ganun din ang sitwasyon, kaya gustong pumunta dito. Ang sinasabi ko lang sa inyo, yung may mga magaganda ng buhay sa Pilipinas, kagaya nung iba,
na medyo sumasahod na ng 100,000, 50,000, and then maayos naman yung buong pamilya. Talagang ika nga maganda yung bahay, malaki yung bahay, may mga sasakyan, ibebenta nila, may mga lupain pa sila. And then pagdating nila dito, akala nila yung buhay nila sa Pilipinas magagawa nila dito kagad-agad ng ganun kadali. Sa ngayon, sobrang dami ko na napapanood sa YouTube, sa TikTok ng mga hindi magandang balita regarding dito sa Canada. But for me, worth it pa din po na pagpunta nyo dito. Talagang nasa sa inyo po kasi. Totoo lang po ako, ayoko na lang sabihin itong bagay na to, pero nakakaipon pa naman po ako. Hindi, yung iba po kasi sinasabi puro trabaho, walang naiipon. Yung sasabihin ng iba, puro talagang pangit na dito. Siguro po ayoko silang i-judge, pero talagang mahal po yung bilihin. Pero yun nga po, kasi the way kung paano tayo mag-budget. Ako naman po kahit paano nakakasave at saka nakakapagpundar pa ako ng mga gamit sa Pilipinas. May savings naman po tayo. Kaya masasabi ko malaking tulong talaga itong Canada sa buhay ko, na binago niya talaga dahil yung mga bagay na wala ko dati nakukuha ko na ngayon. Hello po. So hanggang dito na lang muna siguro guys, kasi may kachat ako kanina na bibili nung mga binabay and sell ko na gulong. So kailangan ko na rin umuwi kasi 7 PM yung meet up namin. So kailangan ko na makauwi sa bahay kasi darating siya doon at kukunin na niya yung mga gulong. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagsuporta sa buong 2 taon since nang nakarating ako dito hanggang ngayon. So mga sumusuporta, maraming salamat po. Sa 2 years ko dito, marami akong natutunan at marami pa akong i-share sa inyo sa mga susunod na panahon. Hope na samahan nyo ko sa mga susunod ko pang journey dito sa Canada. Marami pong salamat. God bless you all. Bye bye.